Alam nyo, may mga kwento talagang parang galing lang sa pelikula. Imagine niyo to, isang tao sobrang galing sa sugal na mismo na yung mga higanting kasino, sila na yung nagsabi na, sorry bawal ka na rito. Pero paano kung yung galing niyang manalo, hindi lang pala swerte? Paano kung isa pala itong mensahe na galing sa itaas? Yan ang pag-uusapan natin, ang napaka-misteryosong kwento ni Narciso Olalo. So, saan ba nagsimula ang lahat ng to? Well, sa isang social media post. Grabe yung esena ha. Bigla na lang daw sumigaw si Narciso Olalo. Yun nga, nasaan ang kumuha? Walang lalabas dito. Bakit? Kasi yung sarili niyang wallet nawawala raw. Ang tindi ng tensyon, di ba? Pero ang tanong talaga, paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Okay, para maintindihan natin yung gabing yon, kailangan nating i-rewind ng kaunti. Balikan natin kung saan talaga nagsimula ang lahat. Yung pangyayaring naglagay sa kanya sa radar ng mga pinakamalalaking casino sa Australia ang pagban sa kanya. Okay, so nagsimula to sa Sydney. Naglalaro lang daw si Olalo nang mapansin niyang, teka, parang may nakabantay sa kanya. Isang casino supervisor nakatayo mismo sa likod niya. Bawat galaw, bawat taya sa roulette, tinitingnan. Sabi niya kahit lumipat pa siya ng table, sunod pa rin daw yung supervisor. Alam mo yung feeling na bawat galaw mo sinusuri? Ganon. Para bang iniisip nila, paano ba nanalo tong taong to? At alam nyo, ang bilis ng mga pangyayari. Unang araw, bantay sarado. Pagbalik niya kinabukasan, boom! Sinalubong na agad siya ng security. At ang akusasyon? Hindi biro, money laundering daw. Sabi ni Olalo, teka, paano mangyayari yun? Sweldo ko lang naman tong tinataya ko. Pero wala nang tanong-tanong, walang paliwanag, pinalabas na lang siya, inescort pa ng 3 gwardya, at yun na, banned. At akala nyo tapos na? Hindi pa. Nangyari ulit sa isa pang malaking kasino, this time sa Brisbane. Grabe to, kaupo pa lang daw niya sa isang machine, nilapitan na agad siya, dinala sa office ng manager, at ang sabi sa kanya, naka-red alert daw siya, bawal maglaro. At yung dahilan, ulit, money laundering na naman daw. So dito na tayo magtatanong, di ba? Isang tao na ang tinataya lang naman ay sarili niyang sahod, bakit siya biglang security threat sa 2 malaking kasino? Kung hindi pala totoo yung money laundering, ano ba talaga ang dahilan? Anong meron kay Narciso Olalo? Well, ayon mismo kay Olalo, may sagot siya dyan. At para sa kanya, malinaw. Hindi money laundering ang totoong issue. Ang totoo raw, sabi niya, nag-research ang mga kasino. Hinalungkat daw ang buong pagkatao niya. At anong nakita nila? Ayon sa records at sa social media, may kakaiba siyang kakayahan. Halos bawat taya niya, sapol, tumatama. Kumbaga, natakot sila sa kanya. At hindi lang daw yan sa kasino ha. Sabi niya, buong buhay niya ganito na siya. Kahit anong sugal, roulette, check. Sabong, alam niya raw kung aling manok yung dehado pero mananalo. Sakla sa mga lamay, panalo pa rin. Kahit yung pinakasimpleng Karay Cruz, panalo pa rin daw siya. At para magkaroon kayo ng ideya kung gaano kalakas, heto, may kwento siya sa sabong. Puhunan niya, 130 pesos lang. Sa loob lang ng 2 oras, naging 30,000 pesos. 30,000. Walang talo. Tuloy-tuloy lang daw ang panalo. Grabe, di ba? So anong sikreto? May tawag siya dyan, power of mind. Isipin niyo yung roulette ha, 37 na numero yan. Tapos magkasalubong pa yung ikot ng mesa at ng bola. Pero sabi niya, alam niya raw kung saan eksaktong lalanding yung bola. Hindi yung malapit lang, kundi eksakto. Isang bagay na, aminin na natin, parang imposible para sa normal na tao. Okay, so kung meron siyang ganitong power of mind, ang natural na kasunod na tanong, saan yan nanggagaling? Natural talent lang ba to? O meron pang iba, yung mas malalim na dahilan? At dito na nga papasok yung mas malalim na bahagi ng kwento. Kasi para kay Olalo, yung kakayahan niya, hindi yan tungkol sa pera, hindi yan tungkol sa sugal. Galing daw ito sa itaas, isang banal na calling. Pero malinaw sa kanya ha, hindi raw siya propeta. Hindi rin daw siya sugo, yung parang messenger. Ang description niya sa sarili niya ay iba. Sabi niya, isa lang siyang kasangkapan. Isang tool kumbaga na ginagamit lang kapag may mensaheng kailangang iparating. At ito, pakinggan nyo. Sabi niya sa mga sinulat niya, tinanong niya raw mismo ang Diyos,
Ano po ba ang itatawag ko sa sarili ko? At ang sagot daw sa kanya, ang tawag ko sa iyo ay calling. Yun na! Yun daw yung pangalan, yung titulo ng misyon niya. So yung galing niya sa sugal, para sa kanya, hindi yang para yumaman siya. Ito raw yung ebidensya. Ito yung patunay na totoo yung koneksyon niya sa itaas. Bawat panalo, isang testimonya para patunayan na legit yung dala niyang mensahe. So kung lahat ng ito, mula sa panalo sa sabong hanggang sa pagiging ban sa kasino, ay mga sign, mga palatandaan, para saan ba talaga to? Ano ba yung mensahe? Ano ba yung gustong iparating? Well, hito na. Dito na natin malalaman yung pinaka-core ng kanyang turo, yung mensaheng galing daw sa Diyos. Ayon sa kanya, simple lang daw yung mensahe at umiikot ito sa tinatawag niyang 3 P. Unang P, pagsisisi, magsisi sa mga kasalanan. Ikalawang P, pagbabago, baguhin yung mga maling akala o paniniwala. At yung panghuli, ang ikatlong P, paniniwala. Yung buong-buo at walang dudang paniniwala. Yan daw ang pundasyon ng lahat. At meron siyang isang mahalagang aral na binibigyang diin. Ayaw daw ng Diyos sa pananampalatayang may kondisyon. Alam niyo yun? Yung, Lord, maniniwala ako sa'yo kung bibigyan mo ako nito. Hindi raw ganon. Ang kailangan, yung paniniwalang walang hinihinging kapalit. At dito na nagkakaugnay-ugnayang lahat para kay Olalo, yung buong kwento ng buhay niya mula sa mga panalo sa perya noong bata siya hanggang sa malaking iskandalo sa mga kasino. Lahat yan, hindi aksidente. Lahat yan ay isang malaking patunay. Ang sukdulang testamento na ginagamit siya para iparating ang mensaheng ito. At iiwan ko kayo sa isang makapangyarihang mensahe na ibinahagi niya. Isang paalala na para sa kanya, ang misyon niya ay magbahagi lang at para sa mga hindi naniniwala, mayroong mas mataas na kapangyarihan na siyang bahala. Isang napakakakaibang kwento, di ba? Tungkol sa pananampalataya, misteryo at isang pambihirang kakayahan na talagang humahamon sa ating pangunawa.